Pakinggan po natin itong pagtatanggol ng isang DDS or dating DDS kay Senator De Lima at Senator Trillanes. Pinagtanggol niya si Senator De Lima at Senator Trillanes laban kay dating Pangulong Duterte. Ako po ay nagulat dahil hindi ko inaasahan na ganito na sila. Sila na yung nagtatanggol sa mga dating binabatikos nila. At pinagtatanggol nila yung mga yon laban dun sa dati nilang kinakampihan or sinusuportahan. So pakinggan po natin mabuti at atin pong intindihan yung sinasabi niya. Ito na po. So sabi dito sa balita, De Lima kay Duterte, God forgive him. Talaga nga naman ang lalim ng hugot ni dating Senator Leila De Lima dito kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Talagang malalim ang hugot. Sino ba naman ang matutuwa niyan na pinakulong ka, humigit kumulang 7 years, tapos wala ka naman palang kasalanan? 'Di ba? Sino yung hindi magkakaroon ng hinanakit dyan? 7 taon ho ang nasayang sa buhay mo. So, ano nga ba ang gagawin ni De Lima after niyang lumaya? Ang malinaw daw ho sa ngayon ay kakasuhan niya yung mga taong involved sa kanyang pagkakakulong. Kasi guys, itong kaso ni dating Senator Leila De Lima, it is a fabricated case. Kumbaga, pinlano, tinrabaho, concerted effort. Concerted effort yan ni Digong at ni Gloria. Kasi nakulong ang tao eh. 'Di ba? So, bakit siya nakulong? Kasi nga, concerted effort. Pinagtulungan siya. Yun na nga. Basta talaga high critics ka ni Pangulong Duterte noon, may kalalagyan ka. Just like what happened dito kay Antonio Trillanes. Ginawa niya ng issue na si Trillanes daw ang nagbenta ng Sprati Island doon sa West Philippine Sea. So, kinasuhan niya. At madami namang naniwalang mga DDS na may kasalanan itong si Trillanes. At kahit lumabas na ang desisyon ng ombudsman, still ganun pa din ang pananaw nila na si Trillanes ang nagbenta ng Sprati Island sa China. Or in fact, napatunayan na hindi naman daw siya nagbenta kasi wala namang kakayahan ng senador na magbenta ng ganyan. 'Di ba? Fabricated story. Mahilig si Digong gumawa ng istorya. Lahat yan ang sinabi ni Antonio Trillanes noon, nagkakatotoo na mayroon siyang hinala sa bank account ni Duterte. Ngayon guys, naglabas ng SALN si Duterte? Wala. Simula pa ng 2017, hindi na siya naglabas ng SALN niya. So, sabi din ni Trillanes noon, pag magpadala ka ng worship dyan sa West Philippine Sea, wala namang pipigil sa'yo. 'Di ba? Kasi tinatakot ni Duterte na kapag mag-send daw ng worship doon sa China ay gigirahin na tayo. Nung nag-send si Pangulong PBBM ng worship, barkong pandigma doon sa West Philippine Sea, ginera ba tayo ng China? Wala. Nanahimik sila. So, lahat ng sinabi ni Trillanes noon na pagsisinungaling ko noon para sa kanila ngayon ay nagkakatotoo. At tama din naman si Trillanes sa pagkakasabi niya na itong si Digong, sala sa init, sala sa lamig. Totoo yan. Isa lang masasabi ko, lahat ng naging critics ni Duterte noon ay talagang literal na meron ho pinaglalagyan. Kagaya dito kay De Lima, talaga nga namang nagdusa. Although hindi ako sympathizer ni De Lima guys, pero I am here for the truth. Hindi naman talaga makatao ang ginawa ni Duterte sa kanya. To the point na pinakulong niya ang tao, ginawa nila ng fabricated story, yung mga naunang testimonya ng mga testimony, tinakot nila. So, nakakalungkot. Tapos ngayon, sinisisi nila si PBBM sa paglaya ni De Lima. Napatawad na ba ni De Lima itong si Duterte? Sabi ni De Lima, siguro sa ngayon muna, Diyos muna ang magpapatawad sa kanya. So, literally, na hindi niya pa napapatawad si Duterte kasi malalim na sugat ang iniwan niya Ngayon, gaano kalalim ang sugat ni De Lima? Siguro ngayon nag-heal pa siya on the process of healing. Pero yung sugat, yung wounds na iniwan ni Duterte sa kanya ay napakalalim. Kumbaga, tagos sa likod na mahirap pang mag-heal sa ngayon. So, sino ba naman ang hindi magagalit, guys? Pinakulong ka, 6 na taon, humigit kumulang, sobra 6 na taon, tapos mapapatunayan na wala ka naman palang kasalanan. Talagang maghihimot ka. May kinalaman ba si Pangulong PBBM sa paglaya ni De Lima?
just to be clear, wala hong kinalaman si Pangulong PBBM dito sa paglaya ni Dilima. Sabi nga ni Pangulong PBBM, our justice system is working right. So pinatunayan niya lang na ang ating justice system ay gumagana, na hindi na natin kailangan ng ICC. Pero ako guys, kung tatanungin ako, Mima, gusto mo bang pumasok ang ICC? Well, ang korte ang magde-decide niyan kung kailangan nilang papapasukin ang ICC sa bansang Pilipinas. At syempre, ang ating Pangulo, if sinabi na kailangan, edi go. Kasi who am I, 'di ba? Para pigilan ang desisyon na makakabuti sa ating bayan. Well, dalawang mabilis na reaction lamang po, no. Una, it's good na namulat na sila sa tama at sa katotohanan. Sana, no? Sana. Kung ginagawa nila yan dahil naintindihan nila, na-realize nila na may mali sa pagkakakulong ni Senator De Lima, na ginipit si Senator De Lima, at kung ginagawa nila yan dahil naintindihan nila na fabricated yung mga charges or kaso na isinampa kay Senator De Lima at talagang kinawawa si Senator De Lima, that's good kung naunawaan nila yun, ano. And pagdating kay Senator Trillanes, kung pinagtatanggol niya or nila si Senator Trillanes dahil nakita nila yung totoo na hindi naman totoo yung pagbebenta ni Senator Trillanes gaya ng bintang ng mga DDS hanggang ngayon, ano, na pinakakalat ng mga DDS. And kung sinasabi niya, yung mga sinabi niya at ginagawa niya ito dahil basically gusto niyang protektahan ng katotohanan at tama, that's good, no? At least namumulat sila sa tama at katotohanan. Kahit pa DDS sila dati at ngayon ay nakita nila na ay may mali pala dun sa mga pinanawalaan ko at ngayon ito pala yung tama at ito yung susuportahan ko. That's good for them, for us, and for the country. Kasi nalilinawan tayo pare-pareho at tumitindig tayo sa tama at totoo pare-pareho. Pero kung ginagawa lamang nila yan dahil hindi nila gusto yung ginagawa ni PRRD sa current administration, no, yung mga statement, pronouncement ni PRRD sa kasalukuyang gobyerno, sa Congress, no, kung ginagawa nila yan dahil disappointed sila dun sa mama, well then mahirap yan, no. Kung ginagawa nila yan para lamang protektahan si BBM dahil sabi niya nga si BBM ang sinisisi ng mga DDS sa paglaya ni De Lima, well then mahirap nga po yan, no. Parang hindi pa rin tayo magkakaisa at magkakasundo dyan. Dahil tama naman na walang kinalaman si BBM sa paglaya ni Senator De Lima. Nakalaya si Senator De Lima dahil sa bail at dahil wala na yung dalawang kaso. Yung dalawang charges, dismissed, acquitted si Senator De Lima at mahinang ebidensya doon sa natitirang kaso. So basically, makakalaya, maa-acquit, no, malilinis ang pangalan ni Senator De Lima dahil inosente siya talaga at wala pong kinalaman si BBM doon. Tama naman yun, ano. Pero may mga tao din kasi na nagsasabi na si BBM ang dahilan kung bakit nakalaya yan. So parang ibigay yung credit kay BBM. Hindi po. Sa nakita ko, wala pong pakikialam na ginawa si BBM dyan, no? So, in a way, narespeto niya ang justice system, ang judicial, sa kaso ni Senator De Lima, no? Unlike dun sa dating admin, talaga namang nakita natin yung evidence, no, ng pagkakaiba ng administrasyon ni PRRD at ni BBM. Kitang-kita natin yung pagkakaiba, no? Tama na walang kinalaman si BBM dyan. Mali na ibigay yung credit kay BBM sa paglaya ni Senator De Lima. Ito, si Alicia ay namulat na, no? Dating DDS, ngayon ay BBM supporter, at ngayon ay pinagtatanggol niya ang tama at totoo. Pero ako personally, nag-iingat pa rin ako na pick upin or sakyan or alam niyo na, tangkilikin ng mga narrative nila. Kasi yung mga yan, I believe may reservation, no? May mga bagay pa rin sila na hindi pinaniniwalaan kahit totoo at may mga bagay pa rin silang pinoprotektahan kahit mali, no? So, yun lamang po ang reaction ko dyan. Kayo, mga kababayan, ano po masasabi niya sa mga sinabi niya? Comment down below. Huwag niyong kalimutang i-like ang video. Let's see each other sa susunod kong video. Salamat po.